Isang babae ang kinikilan umano ng lalaking nakilala niya sa isang dating site. Itinanggi ng naarestong suspect na nanghihingi siya ng hubad na larawan ng biktima. Pero inamin niyang pinagbantaan niya ito. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Sising-sisi ang babaeng ito matapos mabiktima ng sextortion. Ayon sa kanya, nagbigay siya ng mga nakahubad na larawan sa lalaking nakilala niya sa isang dating site. Nakachat at text daw niya ang lalaki na nagpakilala sa alias na Nick Reyes noong ika-14 ng Enero. Naging magnobyo ang dalawa matapos lamang ng 3 araw. Matapos nito, nang hingi na raw ng malalaswang larawan ang lalaki. Nag-send ako ng picture and then yung Tuesday, and then the next time I sent a picture was Friday. Gusto niya uli ay mag-send ako ng isa pang picture. Doon lang daw siya mag-send ng selfie. Doon ako nagalit. So sinabi ko that Friday night na nakikipag-break ako. So after noon, doon na siya nag-text na ipopost daw niya yung mga nude pictures sa Facebook. Sinabihan daw siya ng suspect na hindi niya ipopost ang mga larawan kung makikipagtalik siya. Dito na siya humingi ng tulong sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kahapon, nagplano ng entrapment operation ng otoridad matapos manghingi ang suspect ng 20,000 piso. Nagpadala ng pera ang babae pero sa halip na ang suspect ang mahuli, ang kanyang kasambahay na kumuha ng pera ang inaresto. Arestado rin ang kanyang kinakasama. Ay, hindi ko naman po alam na ganun po. Siyempre po, kasambahay po ako. Susunod po ako sa utos niya. Pagbaba ko, tinawag ako ng asawa ko. Sabi ko, ba't anong nangyari sa'yo? Wala, sabi niya, inuhuli ko nila. Ako, sir, bakit inuhuli? Sabi, bakit sino nga ba? Asawa ko po yan. Dinala ako. Napasugod naman sa Camp Crame ang suspect matapos malamang inaresto ang kanyang kasambahay. Nakilala raw niya ang biktima noong 1 taon sa pamamagitan ng isang kaibigan. Hindi raw niya hiningi ang mga hubad na larawan pero inamin niyang pinagbantaan niya ito. Yatinat ko siya pero out of trip lang yun. Hindi ko naman siya tutuluyan kasi meron naman ako decent work. So hindi ko rin naman kailangan gawin yun. Out of inis din siguro dun sa babae. Naiinis lang ako kasi grabe siya mag-ignore. Sinabi rin ng suspect na ayaw naman niya talagang ipakuha ang pera. Sinabi ng girl, kunin mo na. Kasi sayang yan, ganun-ganun. Sabi ko, sige. There's really hard evidence to file a case. After dito, pwede natin siyang filean because those arrested persons are indicting that he is the mastermind of. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng suspect ang robbery, extortion at grave coercion. Victoria Tulad, GMA News.